Good morning and good afternoon and good evening po. It's another day, another pesos that goes into the pocket of the tax collectors and into the pocket of the corrupt politicians dyan sa bansa. Ito po si Syong, ang inyong katinig. Paalala ko po uli sa ating lahat, wag na wag po tayong matatakot magsalita. Ipahiwatig ang ating mga saloobin. Iparinig po natin ang ating mga tinig hanggang ito'y maging isang ganap na sigaw, hiyaw, para marinig tayo ng mga gahaman, kawatan, manggagancho, mangungulimbat na politiko dyan sa ating bansa. Let us all speak up. Hindi na po ito oras para manahimik. Kahit sa maliit o malaki mang paraan, kaparaanan, makapag-ambag tayo ng konti para sa katuwiran. Batikusin po natin yung mga katiwalian at ipaglaban po natin ang tama. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang metamorphosis ng isang tambaluslos. Kung saan po siya nanggaling at kung ano ang itsura niya nung kapanahunan niya pang hindi pa siya ganon karaming sigurong nakukulimbat. Sa pagsasaliksik po natin, may mga nahukay tayong mga bidyong panahon pa ni Kopong-Kopong. Ito po ay galing sa kanya mismong page, sa channel niya ni Tamba na dambuhalang bata na noon pala ay kakaiba ang pag-iitsura. Bahala na po kayong humusga at pakita na po natin ang ating mga nakitang video. Teka lang po. Dito po ay may mga alipores din siyang utusan siguro o bayaran na kanyang mga ginagamit sa mga propaganda niya. Ito po siguro yung panahon kung saan ay siya ay tatakbo bilang senador na nilangaw ang kanyang boto't hindi man lang siguro napansin. Isipin niyo po na sa ngayon may isa tayong lumalaban at nagsasalitang si Kiko Barsaga ba yun? Yung miyaw-miyaw? Sinasabi niya po ng mga alipores niya na may tupak daw. Ito pong si Tamba pala ay mas iba ang level ng pagkatupak at sayad. Yung si Kiko ay talagang natural at hindi ko naman siya kakilalang ganun kakilala, pero makikita mo yung pag seryoso sa isang bagay, magsalita, makikita mo na masustansya, may laman ang kanyang mga sinasabi at seryoso siya. Sasabihin niyang i-bubuis niya ang kanyang buhay. Isipin mo yun? Sinong bata, sinong sa edad na yon ay magsasabi na at may paninindigan? Hindi tulad nung si Nino Barsaga ba yun? Yun talaga, may isa. Yun ang kalibel ni Tamba. Totoo. Ito. Panoorin niyo po ito. Huwag po kayong masasyak ha. Ito po pala ang istorya ng buhay ni Tamba. Panoorin po natin ang evolution ni Martin Romualdez from being
a comedian to a dambuhalang bata into a tambaluslos hanggang sa nagkaroon na siya ng mga yamang galing sa kaban ng bayan. Ito na, wag na po natin pagtagalin at mapanood na natin ito sabay-sabay. Break ko ng girlfriend ko. Papamatay na ako. Ayan mo yan. Maraming bayad siya. May Tapos music may pala. pagkakaroon mo. Copyright tayo nito. Trabaho. Anyway, doesn't Tapos mo matter. lang yan. Yan, pagkabigo, talinlang gumugulo sa Yes. isipan. Diba? Mga pagsubok Ang lupit ng Pangulong Tamba. Pinagapang niya yung kanyang alipores. Ano kaya yung pinapakita niya doon sa video niya? Anong mensahe ang gusto niyang ipahiwatig? Diba? O, ito naman po. Isa rin to. Men, parang di maang to. Eh wala pang sauce. Parang mga Papasa ng hot sauce din. Dali! Ano Yung Yan. mga pangkasangkapan, Galit pa. yung tingnan Ubus mo na to yan, eh. dun sa reflection sa mirror. Mumar, papasa ka ng hot sauce dyan. Ano na siya? Yan ba yan? Ayun o. Wala na, di ka abot. Layo eh. Uy nga, tamad na ito ah. Papasa mo kay Brownie. Brownie! Lakat. Sauce daw. La! Kala ko naman tropa tayo, hindi tayo nagtutulungan. Hindi ako na kumain. Oo. Kilalanin natin si Marty. Ano to? Noong 1980, Ito, mali yan, hindi yan. Huwag mo natin kilalanin ang hayop na yan. Ito. Ito pang isang Ano men? directed Tago by yan, nakuha ko eh. Ferdinand pala eh. Martin Romandes. Uy, classmate! Ano? Kamusta ka? Laki mo na! Kamusta love life pare? Ano ang problema mo? Ayoko na sa'yo. Break na tayo. May pagkasinto talaga ng director nito. May music na naman. Copyright tayo nito. Strike 2. Oh my. Bless your cotton socks. Oh, ito pa. May isa pa dito. Uy, narinig mo ba? Dinirect ni Martin. Yung kanta niya, grabe. Ay, wala. Grabe ang gagaling talaga ng mga ano. Gaganda talaga ng mga nagalan sa akin. Nagawa niya ito ng Grabe. tapos naging Uy, nilike din niya. nakasikat na kurat politiko sa Idol ko to eh. Si ano to eh, si Chris. kasaysayan. Galing talaga. Grabe. Directed Uy, by iPhone! Martin Tambaloslos. Mayaman pala yun. Di halata. Hindi ikaw nilang... Oops! Masama yun. Pag ikaw kunan ng cellphone, Masaya ka ba? ibalik mo na. Ko na. Balik ko na. Balik ko na. Yung cellphone ko. Yung cellphone ko, boy. Ako cellphone niya na. Ito, babalitin na nga eh. Speechless ako dito. Muntik na akong mag-backtumbling sa pupuan ko nung nakita ko tong video to. Putang ko na. Uy! Cellphone ko yun ah! Oh, cellphone ko to. Uy, ito cellphone yan, tignan mo. Cellphone ko yan. Tignan mo, tignan mo. Yan, ako yun, di ba? Anak ng putang ina. Di ba? Baka di ka nang nalit. Salamat ah. Salamat. Baliw! Yan pa, isa pa yan.
Date na Maliw ako. talaga ang amo. Oopsie. Oh, Matuto ka, tumingin sa dinadaanan. Para hindi mapamak. di ma... Ay, may music na naman. Anak ng putang ina. Ayan, yun na pala, last na yun. So, yun mga kababayan ko. Hindi mo aakalain na itong si Tambaluslos, no? Ay kakahinatnan ay isa sa pinaka mandarambong ko, sikat na mandarambong dyan sa bansa. Yung 20 taon, more or less, na pangungurakot ng kanyang uncle na si Ferdinand Edralin Marcos, no? Ginawa lang nila within 3 consecutive years. Siyempre, may mga kasapakat yung mga hayop na yan. Hindi niya kayang gawin yung pangungulimbat na yon sa trillion pesos daw na nakuha ng mga hayop na yan. Within 3 years, nakuha nila yon. Nagawa nila na isa katuparan nila. Anyway, di ba? Tapos yung mga video yun, kitang-kita naman po na sobrang simptomas, sign, obviously, may sayad yung tao. Eh, sa akin lang yun. I'm entitled to express my own opinion at pag-aanalisa, pagtingin ko dun sa parteng yun kung paano siya umakto. Kung siya man ang director nun, ay kaya pala walang views yung video yun eh. Baka ako lang ang nag-views dun sa channel niya. Oh. Ito naman, pakita ko rin sa inyo. Uy, gutom na ako. Nag-grumbling na ang aking tiyan. Anyway, itong isang video na halongkat ko ay papakita ko sa inyo yung kung saan pinapatunayan ni Saldico na talagang sanggang dikit dila, dikit puwet, dikit kung ano pang katawan nila. My God, I hate drugs. So, yun ang sinasabi ko na pag may mali, may tama. So, nagkamali tayo doon. Pasensya na po, bago lang po tayong nagbablog. So, anong sinasabi ko kanina? Si Saldico. Itong Saldico na to todo deny pa, pati rin si Tambaluslos, todo deny sila na hindi raw sila, wala silang kinalaman sa mga korupsyon na nangyayari dyan sa ating bansa. So ngayon, pakinggan po natin ang mga pinagsasabi nitong taong to. At analasahin natin bawat salita, punto by punto, kung paano natin papatunayan na sanggang dikit at magka-partners in crime sila, in other words, nitong si Tambaluslos. And obviously, may mga kakampipat, mga cronies, benefactors, mga nagpakasasa sa kanilang kagagawang pangangalumbat ng pera sa kaban ng bayan. Ito na, ang galing pagtagalin. Ang project kasi nagkaroon na ng party list during that time. So, pero una, hindi, SOS, dahil because of the rimming, we put up this, para mga tulong, gano'n. So, pero no 2007, election nun, kasi 2000 yung rimming, nag-invite sa akin 2 party list, na yung isa, top 1, tatlong seats, yung isa naman,
Sabi niya, ba't ano, ito na lang, dito ka na lang. Ano Pero, pong party list yun? Yung iba- top one that time? It's a religious party, sa'yo ko lang makano. okay. So, sabi naman sa akin ng senador, ba't ka, dito ka na lang sa, ikaw nang number one, no? But, ayoko talagang, sabi ko kanina, ayoko maging, so, si Attorney Batucabe, may lawyer, sabi ko, ikaw na lang. Ang purpose natin dito, para matulungan yung Bicol, kung ano yung ganito, namin namatay. So ginawa niyo po, nagtayo kayo ng party list, pero yung lawyer niyo ang ginawa niyong nominee? Yes, kasi I want to focus sa negosyo. Ang kailangan ko lang naman na ang mga Bicolano may representation sa Congress. Kasi lahat na hindi pwedeng yung bumagsak ang Bicol 1980s. Mas maganda ang Bicol from 2020 hanggang ngayon ngayon na lang 2020 2019 Anak ng putang ina. ngayon na lang bumabalik slowly. Noon mas masaya ang nightlife ng Bicol. Talagang grande ang Bicol may Nightlife. Pamilyar ba kayo sa nightlife, mga kababayan? Pag sinabing nightlife, yung may mga maduduming pag-iisip dyan, ang nightlife ay yung mga, lalo na yung ibang politiko na mahilig sa nightlife, yung pumapasok sa likod ng bar, kasi ayaw makita, pinapark pa yung sasakyan sa likod, tinatago, para hindi makita ng asawa. Kasi yung mga paru-paro nila na dinadalaw sa nightlife na yun ay nandoon. So alam niyo nang ibig sabihin, nightlife. Mahilig pala sa nightlife tong si Saldico. Kasi yung naging secretary ng Public Works doon, Baltasar Aquino, put up hotels there. So may casino, may so thriving, nag-invest siya lahat ng tourism. Thriving, So, fast bribing. forward to Anong sinasabi niya? Thriving, bribing. So simulat sa poll, may mga symptoms, red flags na talaga tong si Saldico. Bribing daw. Nagtatribe and nagbabribe. Di ba? 2018 was when you first became a congressman. What made you decide to finally be the first nominee of Ako Bicol? Yes, kasi yan na yung 2010, mga natapos kasapakat yung nilang tatlong mga terms hayop na ng yan. mga nominee. nominees. Si Batucabe, si Congressman Batucabe, yung brother ko, si Congressman Ko, si Congressman Kimbo. Garbin, na-finish yun. Tapos, in fact, Look at that Kimbo. nabaril pa. Kilala niyo yung Na-assassinate. sino yung tinutukoy. So, yung Si JJ, so, sabi sa akin, ang lawyer namin during that time, si Chairman George, sabi niya, Yun, no? you need to come in. Yung If you don't come ex ni in, Aiko Melendez. so, sabi niya, if you don't come in, sabi niya, mahirapan na to kasi wala nang iba. You should already come in, sabi niya. So, it takes time. Inabot pa akong 2 months yung last day ng filing to decide. Sabi niya, if you don't come in, hindi na to, mahirapan ka na Pero small world naman. So at that time, si now Chairman George Garcia was your lawyer back then. Yeah. Siya yung Take note, narinig niyo yun mga kababayan? Si Chairman George Garcia, back then, abogado ni Saldico. At ano pa daw? convince sa inyo Siya na ikaw oo. na yung maging nominee. Yeah. You know. Oo. So, now Balikan nga that natin you... ng konti yun. Anong sinabi niya? Don't come in, hindi na to, mahirapan ka na Pero small world naman. So at that time, si now Chairman George Garcia was your lawyer back then. Yeah. Siya yung nag-convince sa inyo Siya na na, ikaw oo. na yung maging nominee. Yeah. So, ibig sabihin mga kababayan, malinaw pa yan sa sikat ng araw, isama mo na yung buwan. Kung sa gabi ka, mag-iisip-isip, mas malinaw pa yan sa sikat ng araw at buwan. Si George Garcia na ngayon ay chairman dyan sa COMELEC, no?
Siya ang abogado ni Saldico noon. So, ibig sabihin mga kababayan, magkadikit din yung hayop na yan. Kaya na lang ganyan ang mga sistema ni George Garcia ngayon. Isipin mong si Boy Dila, Bishop Dila, no? Hindi nanalo, ipinasok niya pa rin. Pinapanalo, pinaupo niya bilang representative. Hindi ibinoto ng boto ng tao, ng mga ibang bubutante. Pero, isinalang niya bilang representative. At yung ibinoto ng tao, disqualified. Isipin mo yan. Oh, bobo at tanga at uto-uto na lang ang hindi makakapag-isip, makaka-analisa na mali yung ginawa ni George Garcia. Kaya pala, dahil kaibigan din ni Saldico. So, ibig sabihin, sa mga kaganapan na yan, mga nagdaang araw na yan, habang namamayagpag ang kanilang pangangamkam sa pera ng bayan, sigurado, nagbinipisyo din yan si George Garcia kasi siya pala ang nagkumbinse na tumakbo sa pagka-congressman o representative ng distrito. So, ibig sabihin, that tantamounts to, they are all in connivance. Magkadidikit ang mga bituka ng mga nayupak na yan. Totoo. Oh, di ba? Ano pang ibig sabihin nun? O sige nga. O kung marinig nyo to, George Garcia, I'm sure na hindi mo naman mapapanood to. Kung sakali mga panood ng mga staff mo, sige nga, tatanong lang. May kinalaman ka rin ba sa korupsyon dyan sa Pilipinas kasangkot si Saldico? Kasi ikaw ay pinangalanan ng iyong best friend o kaibigan o friend best na si Saldico na ikaw daw ang nagkumbinsi sa kanya para tumakbo. Di ba? Oo, tuloy po natin. Oo, so now that you are in Congress, paano naman po kayo naging friends ni Speaker Martin Romualdez? Well, Ano daw? Anong sabi nitong babaeng to? Ni attorney? Paano daw sila naging importanteng yung mga salitang yun eh. Yun ang mga keywords doon mga kababayan. Importanteng magnify natin. We'll put that in a spotlight. I-highlight natin yung salitang yun. Paano sila nagsimulang maging magkaibigan? Balikan natin ang Now konti. that you are in Congress, paano naman po kayo naging friends ni Speaker Martin Romualdez? well, 2007 pa. 2007. Panahon pa. 2007. Wala, nandyan pa ako sa Pinas noon. Anyway, 2007 Saying that, tuloy so, natin. natatawa ko nun. Nag-request siya sa sabi niya, na-meet ko siya. Nag-request na meeting sa Manila Golf. During that time, di ko naman alam yung Manila Golf. Naka-chinelas lang ako, saka naka-t-shirt. Binilan niya pa ako ng... So, musmusin pa siya nung panahon na yon. Inimbita siya ni Tambaloslos na noon siguro, 2007, kailan yung pinakita nating video yun kanina na mukha siyang timang. So more or less, sa panahon na yon. So, talagang magkakasapakat tong mga to, magkadidikit ang mga bitukan nito at pinagplanuhan ang grand plan nilang kulimbatin ang pera ng bayan, oras at mismong pagtumungtong ang kanyang pinsan na si Makoy Jr. Plinano nila. damit. Intensyon. Doon sa golf, with collar and yung sapatos, golf shoes, may spike. So, para makapasok ka sa, sa Manila Golf. So, Right sa then mga- and there niya binilihan ng damit. Kasi hindi naman niya sinabi na kaya niya ako binibilhan dahil hindi ka pwede pumasok. Sabi ko, bait-bait naman ito. Riniregaluhan ka agad. So doon, kwentuhan kami.
na ano, so we meet. Sabi ko, ikaw yung nakikwento ni Senator Joker sa akin, Martin Romualdez. So, right there and there, we have been very good Tagal friends. na, since this is back in 2000. So, right there and then, gumulong ang kanilang pagkakaibigan. With some of those personalities pang nabanggit niya, well, sino ba yung isang binanggit niya? Hindi ko nakilala yon. Look at the wristwatch of Tambaluslos. I think that's Rolex din yan eh. I don't know the brand, anong klaseng yan. 2007. 2007. Tagal na po Okay. kayong magkaibigan. Kaibigan, yes. Kaya nung nagbagyo rin, nung Yolanda, what I did is, pinadala namin lahat na equipment na So, narinig niyo po, matagal na po silang magkaibigan, mga kababayan. Kung ikaw ay may kaibigang politiko, halimbawa, ako may kaibigan akong politiko, o kontraktor lang ako. May nakilala akong politiko, for example, nakilala ko si George Garcia, and attorney muna. Kinumbinsi ako na tumakbo bilang politiko. Sa pagiging politiko, hindi pa ako nagsisimula, may na-meet na akong isang Tambaluslos. From the start, magkaibigan kami hanggang sa ma-develop kami, hanggang sa magkaroon kami ng mga plano sa buhay. I'm sure na siguro nung mga unang araw nito, mga kababayan, matino pa tong mga to. Siguro. Siguro lang ha. Hanggang sa nasilaw na sila sa yaman ng bayan. Nakala nila sa kanila. Akala nila dahil walang pumapalag, walang sumisita, at kung may sumita man siguro, tatapalan nila yung bibig, tatapalan niya yung mata, yung tenga ng pera. In other words, hahawakan nila sa leeg para hindi na pumalag. So, okay na sila. At ang tinutukoy ko, mga kababayan, alam niyo na kung saan at sinong mga yun. Yung mga buhayang nabubuhay na mga parasite dyan sa House of Representatives. Ang mga bahay ng mga mambubutas. So, itong napapanood natin na to, nangangahulugan lang talaga kahit i-deny pa nila sa puntod ng kanilang mga ninuno, no? Hindi nila pwedeng ipagkailang wala silang koneksyon. At hindi pwedeng i-deny ni Saldico na sa kabila ng karumal-dumal na pangangamkam nila, pang mamlilikot nilang mga kamay, pang kukulimbat nila sa perang hindi naman sa kanila, ay walang basbas ni Martin Romualdez. Imposible. At imposibleng yung mga kasapakat nila, mga kasamahan nila dyan na mga mambubutas, ay wala ring alam. Diba? Anak ng putang ina. Oo, totoo yun. Alangan namang mga pikit at bulag yung mga yun. Para hindi nila makita, para hindi rin marinig. Ang tatalino nga na, kaya nga naging mga kongresista at representative ng distrito nila dahil mga magagaling sila daw. Diba? Tapos hindi nila malalaman yung mga galawan ng mga tulonggis na to, mga kawatan na yan. Diba? Hindi niya pwedeng i-deny yan. I-deny niya, mga bobo lang ang maniniwala na wala silang kinalaman. Ano yan? Naglulukuhan? Loko yung mga loko, pwede yung maloko. Kaming mga mulat at malalawak ang pag-unawa, hindi nyo kami maisahan. Sawang-sawa na kami sa inyong mga galawang kawatan. Diyan Anak ng putang ina. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Kalma lang, Brother Eli. Kalma. Sumalangit na ang iyong kaluluwa, brother. ng heavy Tuloy po equipment, tayo. construction equipment, lahat na
chef sa Mississippi. Lahat na coconut, pinaputulog. Fuel, water. Eh, syempre. Pinadala namin sa ano. Not because friend ko siya, but na-feel ko yung nangyari sa Riming. Nung pinapanood ko yung sa CNN, umiiyak yung, you really cry. Bakit ganun ang nangyari? And based on your experience so far in politics, so you've been there since 2018, what do you find challenging in politics? Well, ang una, during that time, 2019, medyo wrong timing dahil nag-COVID ng 2020. Yes, tama, no? Di ba? Nag-COVID. Oo. So, first year, dahil medyo nagtumakbo kasi si Speaker Martin, I voted for him, medyo napanish kami. Napanish ako dahil yung mga opponent, kaibigan ko rin, but nakita ko kasi na mas, siyempre yung, paras kaibigan, pero I choose one. Kaya medyo nagtampo, yung hindi ko nabutuhan. Tinapon ako sa minority. Then, nung tinanong ako sa minority, Take sabi note, naman niya, mga ba't nandiyan ka kababayan?" sa minority? Kasi during that time, majority leader siya. So, sabi ko, dito ako linagay. So, sabi niya, you want to transfer. Oh, yung time na yan, mga kababayan, yan yung time na kung sa isang video kong pinost, nabanggit ko doon, na muntik ng maging vice presidente ang hinayupak na tambaluslos na yan. Totoo. Panoorin nyo yung last video ko. Yung nakita ko at nasa liksik doon na video, ni nagsabi si Tatay Digong na susuportahan niya kung tatakbo si Tambaluslos bilang vice presidente. Nabudol po si Tatay Digong nun, mga babayan. Si Tambaluslos ay binudol si Tatay, muntik ng totally na mabudol. At siguro na booking, kaya yung ginawa ni Tatay Digong, pinakiusapan muna siya na huwag ka nang makialam doon sa speakership sa House of Representatives. Dahil nga doon si Velasco at si Speaker noon na si Alan Peter Cayetano ang ginawa, nagsalinsinan sila. Nag-swapping sila. Sharing of terms, di ba? Pero pinag-usapan siya na huwag ka nang makialam dyan, huwag ka nang manggulo pa. Pero susuportahan kita bilang vice presidente. Kaya doon sa video kong isang yun, mga bayan, doon ko sinabi na in-explain natin kung paano nagsimulang sumama ang loob ni Tambaluslos kay Tatay Digong. Kung ano yung dahilan. Kasi pala, pinangakuan siyang maging vice presidente kung tumakbo siya. Pero hindi nga tumakbo dahil nagkabukingan na siguro at hindi na rin sinuportahan ni Tatay Digong si Tamba. At ang kinalabasan niya, naging majority floor leader lang siya. At ito yung tinutukoy ni Saldico. So ganyan kasi sila kadikit. To majority. Ay po, yes. Sige, sabi niya, ako bahala. Transfer niya ako sa... So, nandun lang ako sa office niya. Kasi hindi rin ako nabigyan ng Balik pwesto natin ng konti mga babayan para I mas listen malinaw. every day how he works sa minority. Yes, tama, no? Di ba? Nag-COVID. Oo. So, first year, dahil medyo nagtumakbo kasi si Speaker Martin, I voted for him, medyo napanish kami. Napanish ako dahil yung mga opponent, kaibigan ko rin, but nakita ko kasi na mas, siyempre yung, paras kaibigan, pero I choose one. Kaya medyo nagtampo, yung hindi ko nabutuhan. Tinapon ako sa minority. Then, nung tinanong ako sa minority, sabi naman niya, ba't nandiyan ka sa minority? Kasi during that time, majority leader siya. So, sabi ko, dito ako linagay. So, sabi niya, you want to transfer to majority? Ay po, yes. Sige, sabi niya, ako bahala. Transfer niya ako sa... So, nandun lang ako sa office niya. Kasi hindi rin ako nabigyan ng pwesto. So, I listen every day how he works. And
talagang hanggang gabi, hanggang 1 a.m., 2 a.m., ganun magtrabaho si Speaker Martin Romualdez. Umuwi na lahat. Nandun pa kami sa... And this was Congress. in the past administration, Administration. bago siya maging speaker. Bago siya maging speaker, majority leader. Actually, he has the majority of the votes kasi he's very friendly. Very... Totoo yung sinasabi. Diyan lang tumama tong corrupt na to. He has the majority of the votes. Yung mga bumoto sa kanya, halos talaga, pati nga yung taga Bicol din. Siyempre, kasangga rin siguro nito nun. Yung dyan sa Legazpi, sinabi yun na sa isang video na panood ko, na majority talaga yung boto. Kung hindi siya pinakausapan ni Tatay Digong na wag nang makisaw-saw, wag nang manggulo sa speakership, siguro, iboboto siya at majority, iboboto. Alam naman natin yan mga kabayan, pag binoto majority dun sa House of Representatives, ay kung sinong gusto lang maging speaker, yun ang mangyayaring magiging speaker. Pero dahil sa mandato ni Tatay Digong na wag nang makisaw-saw at hayaan na yung dalawa, si Velasco at si Cayetano, ang magsalinsinan, mag-swapping, mag-share of term sharing. So, totoo yung sinasabi nito na malakas talaga si Romualdez kasi may agenda nga yung mga hayop na yan. Siyempre, mamanipulan nila yung mga kasama nila. Mamayin conditioning nila, hawakan nila sa leeg para hindi pumalag. Di ba? Very accommodating. Kahit sinaksak mo na ilang beses, masaya pa rin siya. So, He never... Sinong sumaksak? Sinaksak mo ba? Siguro may ugali rin. Tatanong lang, siguro may ugali kang mananaksak sa likod. Paano mo nasabing may mga kilalang sumaksak sa likod ng kaibigan mo? Kaya mo nasasabi yan. Never... Hindi siya nagagalit. He's a forgiving Forgiving, person. hindi Eh, na... siyempre may ambisyon. Pag may ambisyon yung tao, kahit tadtarin mo na ng saksak yan, magkukunwaring hindi nasasaktan at hindi gaganti. Parang si pinsan niya na bait-baitan. Kunwari, iba po kasi yung mabait sa walang paninindigan. Totoo. Anak ng putang ina. Oo. Yung mga walang paninindigan, iba yun sa mabait. Yung mga tunay na mabait, yung sasabihin na, halimbawa, sa trabaho natin, for example, ako kasi, sa trabaho ko, ma-share ko lang ng konti, personal experience, no? Pag sa trabaho, may hina-handle ka, you are managing several personalities o staff mo, no? Pag gumawa ng kabalbalan o something that is a wrong practices sa isang activity o workloads, nakita mo na, no? Kung ikaw yung senior doon, nakita mo na, hinayaan mo pa, no? Hindi yun kabaitan. Kawalang bayagan yun. Wala kang yagbuls, wala kang paninindigan na ipatupad yung tama o sitahin mo right and there na mali yung ginagawa. Pwede mo naman yung kausapin. Kung ayaw mong pahiyain yung tao, tawagin mo sa office mo. Mag one-on-one talk kayo. O gawan mo ng supervision, informal discussion mo. Ganun. Pero yung mga mabait talaga na halimbawa, hindi naman mga small near miss lang yung nangyari, for example, pero nakita mo sa mata mo, ang gagawin mo doon, bibigyan mo ng chance, another chance, kausapin mo, mali yan, hindi dapat ganyan, that is a wrong practice. Pag naging ginawa mo uli-uli yan, magiging habit mo na, magiging pattern mo na, at magiging normal routine mo na sa trabaho mo. So, ibig kong sabihin, yung ginagawa nilang yan, halimbawa, o may mga siguro, nakita niya ng
mai-relate natin dun eh. Kasi yung sinasabi niya, sinaksak daw sa likod at kung ano-ano pa. Anyway, back to the topic. Mutan Ed, hardworking and may malasakit. Would you say ikaw rin, are you a forgiving person? Yes, kaya ano kami. Kasi sabi niya palagi, Yung ito palang video to mga kababayan ay interview to dito sa Bilyonaryo. This was 9 months ago was uploaded kay attorney at the forefront. So hanapin nyo na lang yan at kung gusto yung panoorin yung kabuuan ng video, may sinabi siya dyan na ito palang saldi ko na to ay sakristan din nung kapanahunan, no? So talagang yung mga santo-santuhan, no, mga banal na aso, santong kabayo, yung si, kung maalala nyo, balikan natin si Vizcaya, si Curly. Nagsakristan din yun, di ba? Tingnan mong kinahantungan ng nasilaw sa pera, hindi naman sa kanya, nagpagamit, naging kasangkapan ng mga demonyo. Di ba? So, imbis na maging maayos na modelo sila, ay hindi. Kabaliktaran ang nangyayari sa kanilang mga gawa-gawa. Diba? Ito, si Saldico at si Ferdinand Martin Romualdez, kung yun ang full name niya, kung hindi ako nagkakamali, sila ang epitome, ang modelo ng mga politikong kawatan. Anak ng putang ina. Totoo. Oh, sinong kukontra? Sige nga, patunayan nyo nga. Kung kaya nyo patunayan, mag-reply kayo dyan, komentuhan nyo. O sige nga, patunayan nyo na hindi mga kawatan yung magkaibigan na yan. Isama mo na yung pinsan. Yung nandun sa Malacanang. Isama nyo na yun. Isama nyo na rin yung lahat ng mga alipores, yung mga tumakbong, yung nagpatakbo ng Tricom, Quadcom, at kung ano-ano pang Comcom. Diyan sa House of Representatives. Sila yung mga mambubutas. Depensan nyo nga. Mapanood nyo tong video to. Sige nga. Ipakita nyo dyan sa komento. Oh. Anak ng putang ina. hindi pwede yung, may friction eh. Hindi pwede yung, dapat laging nahahagnat. No? So, pag kayo yung create niyang team, nung naging speaker na siya, ang qualification is friendly. Okay. Dapat marunong. Okay. But as the chairman of the Committee on Appropriations, so you work closely with Speaker Martin, are you able to really control the budget? No, in terms of hindi pwede kasi there's a process eh. Itong General Appropriations Act, kailangan dumaan sa mga committee Sinong na binubulan? level, kailangan pagbotohan lahat. In fact, May proseso raw ang hayop. Anak ng putang ina. Sila rin ang gumagawa. Dinodoktor. Di ba may mga small committee pa yung mga hayop na to? Hindi nila inisip na yung perang kakamkamin nila ay maraming magbubuwis ng buhay pag hindi na isa katuparan nagawa yung mga proyektong gawa nila. Anak ng putang ina. Kaya mga bawat sentimong binulsa ng mga hayop na to ay Anak ng putang ina. kapalit ay buhay ng mga marami tayong mga pobre nating kababayan. Isip-isipin nyo na yung excuse me, yung nasalanta ng bagyo, binaha yung bahay, nalimas lahat ng kagamitan sa bahay, nabasa lahat. Yung sasakyan na may napanood nga tayong video na yung pilit niyang liniligtas yung isang sasakyan niya. Isang sasakyan na siguro ilang taon na ito nagtipunan. Anak ng putang ina. Nag-abroad pa siguro, ano pang hard work from hard-earned money, bumili lang, makabili ng sasakyan. Pero Anak ng putang ina. Dahil sa kagawan ng mga hayop na to,
nabasa, nasira, wala na sa isang iglap. Hindi kayo naawa dyan? Yung mga matatanda na, mga may bahay ng barong-barong na naglilimas ng tubig sa bahay nila. Naiiyak ako kasi naranasan ko din yan. Naranasan ko yan kasi hindi naman ako laking yaman. Lumaki kami sa hirap at bawat tama ng bagyo sa Pilipinas noon, yung bahay namin tinatamaan ng umaapaw na ilog. Kaya nga yung ilog dyan sa amin, sa lugar namin, siguro kung yung mga namumuno dyan na, wag ko na munang babanggitin yung mga pangalan ng mga hayop na yan. Kasi wala pa akong pruweba. Siguro, kasi ang lalaki na ng mga bahay ng mga yan, dyan sa area namin, sa town namin. Pero yung mga komunidad niya, distrito niya, walang pababago. Ultimo nga yung ilog, yung dam, hindi maayos-ayos yung side, masemen-semento, at kung sementohin man, paputol-putol. Simptomas na yun ng katiwalian ng pangungurakot. Yung mga budget nun na milyon-milyon, hindi na ilalagay na ibibigay sa barangay. Kaya ganun yung sistema, yung kinalabasan ng project na yun. Putol-putol yung riprap at ilang buwan lang, ilang taon, sira na. Nabulwak na yung isang parte, nasira na, tuloy-tuloy na, umagos na, inanod na. Di ba? Hindi. Based from my observation yan. Bata pa ako, alam ko na yung, wala pa akong hilig sa politika nun. Kaya nga sabi ko, minsan sa akin, kung ako'y given a chance, kung ako'y pagbibigyan na bumalik sa bansa, siguro susubukan kong lumaban sa pagiging kapitan sa aming barangay. At isa yun sa mga babaguhin ko. At striktong pamamahala. May korpyo, kasi pagka barangay captain ka, pwede kang magpatupad. Yan ang pagkakaintindi ko. Magpatupad ka ng isang panukala, ipaalam mo sa kinauukulan, sa sa barangay mo, sa mga councilor mo, at sa mayor ng town nyo, na ganyan ang papatupad nyo with the consent naman. Hindi yung ikaw lang ang basta-basta maggagawa ng batas. Magkorpyo, kasi nun, anyway, napapalayo na tayo. Na naging emotional lang ako dahil yung mga salanta ng bagyo, tinamaan ng dilubyo, naglilimas araw-araw, magsimula ng umaga hanggang gabi. Kailangang limasin mo yung tubig kasi kung hindi, magiging parang may swimming pool ka sa loob ng bahay mo. Hindi lang yung swimming pool na malinis. Yung tubig madumi kasi galing sa labas. Pero yung sa amin nun, yung tubig na lumalabas dun sa loob ng bahay malinaw. Parang yung spring daw. Anyway, balik tayo dito. Naalala ko nung we were accused of that na kami lang daw ni Speaker ang may kasi we explained the process na dumadaan yan sa mga committee chairman and binobotohan sa plenary. And after the plenary, magkakaroon ng BICAM, the Senate and the House. In fact, kami dito talagang yung budget this year is the hardest budget. Yeah. Why would you say it was the hardest budget? Because una-una, pag tininan mo budget, talagang laging kulang. No? Kulang na kulang because grabe ang inflation natin. Masyadong mataas yung bilhin worldwide. Hindi naman to kasalanan ng ating administration. Kaso Kulang pa pala sa inyo yun. paano Komentuhan lang natin ng konti, bahagya yan. Kulang na kulang daw yung budget, hinayupak ka.
Anak Paano ng sinabing putang ina. kulang bilyon-bilyon ang kinamkam ang nawala sa budget? At ano mga kababayan? Anong napansin nyo? DPWH pa lang po yan. Paano pa kaya akong titingnan, sisilipin, at iimbestigahan ang mga hawak pa ng mga gagong mangdarambong na to? Ilang bilyon kaya ang nakulimbat ng mga hayop na to? Totoo. Di ba? Oh, ha? Oh, sinong makakapag-dispute ng sinasabi ko? Ano mo iaangkop yung budget. That's the most important bill, no? Ng being as a congressman, as a chairman, and as member of the House of Representatives, kami yung diretso sa baba eh. Kami yung dapat na nakakaintindi sa taong bayan. So, kailangan namin may address yung inflation, yung pinangako na murang bigas. Kasi whatever the president says, kahit walang instruction, kailangan namin i-implement yan kasi it's a pronouncement. So, lahat na infrastructure dapat i-relate mo sa food para bumaba yung food. So, pinapakiusapan namin mga congressman, dapat ma-relate sa food. Makatulong, hindi pwede ma-waste. You have to plan it well na ang problema, laging hindi siya enough. No? So, yung mga hindi dapat, sobra-sobra. Meron kang isang agency, almost 36 billion. Hindi, Kulong 3 years, hindi nagagamit yung pondo. Is this PhilHealth? Kung mapapansin yung mga kababayan, yung body language and the way he speak, yung wordings niya, walang kalaman-laman. Ikumpara mo siya sa pag nagtalumpati o nagsalita yung mga tulad ni Tatay Digong. Yung impronto, yung hindi magalaw yung mata. Yung kasi isang senyalis po yun pag hindi sincere yung tao. Pag yung hindi makatingin sa mata, yung ganyan. Pagkausap mo yung tao, tumingin ka sa mata and then you go for few seconds, split a seconds, go back again. Pero yung gumaganyan-ganyan ka habang nagsasalita, sinungaling ka. Kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Kung hindi ka man sigurado sa sinasabi mo, ay lutang yung utak mo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Pareho lang yun. Or This is education. education. Okay. No. And actually, it's a no na tanggalan mo. So we never, it should be, Nabulol-bulol ka ilagay na. mo pa rin sa infrastructure, sa education, kung tatanggalan mo. Kaso lang, yung ibang, siyempre, ibang mga kasama namin sa BICAM, they have different, So, kami sa Congress, we put up, ilinagay namin sa school building. Yung sa laptop, dahil hindi talaga Kawawa. Dapat itong video to, gawing ebidensya to eh. Kasi ang dami niyang binitawang statement dyan. Niligay daw nila sa building. Sino yung contractor nila sa building? I-connecta nila to sa ginagawang kasalukuyang investigasyon. No? Nilagay daw nila sa building, sa education. Ano yung mga proyektong ginawang yon at saan? Be specific. Kasi kung kinamal nila yung pera ng budget doon, apektado na naman yung quality ng mga building na yun. Yung paaralan. Kung saan man yun. Dapat lang imbestigahan yan. Totoo. Diba? Kawawa pagka nagkaroon ng tumama yung lindol na naman. Matatabunan lang, wag naman po sana. Yung mga kababayan natin, mga kabataang pag-asa ng bayan na sinasabi. talaga kailangan. Hindi kayang isupply ng supplier. 2022 funds, 2023, nag-expire. Hindi na Ba't lalagyan mo pa? Kung sa baso, puno na ng tubig.
Ba't lalagyan pa ito? Matatapon lang ulit. Tama. So, Tama naman that's yung the sinabi reason. Kaya siya nabawa. Tama yung sinabi mo. Ba't mo lalagyan pa? Hayop ka. Totoo. Punong-puno na yung bulsa nyo. Wala na kayong mapaglagyan. Kaya bumili kayo ng condominium, mga kwarto, ginawa nyong vault, ginawa nyong imbakan ng mga nakaw na yaman ninyo. Mga hayop kayo, wala kayong konsensya. Hindi na kayo nakontento sa sweldo ninyo. Matatas naman yung sweldo ninyo kumpara sa mga ibang employees natin dyan. Mga nagtatrabaho sa ibang departamento. Sabi nga nung iba moderate the greed daw. Sino yung nagsasabi nun? Ang laging bukang bibig nun si Lacson. Moderate your greed. Tragis ka, Lacson. Totoo. Hayop. Anak ng putang You ina. don't even have to say that. Na moderate your greed. Sabihin mo, wag maging greedy at all. Not even moderate. Makontento. Be contented with your salary. Yun ang dapat mong sabihin. Kung ibig mong sabihin yan, kinukonsente mo. Sasabihin mo, moderate your greed. In Tagalog, hinay-hinay lang sa pagnanakaw. In moderation lang. Parang yung umiinom. Wag kang iinom anak ha. At kung uminom ka man, drink moderately. Konti-konti lang. Tragis kayo, mga hayop kayo. Anak ng putang ina. Gago! Tanga! Inutil! Sino pa yung Talantado! nagsasabi na moderate your greed? May isa pang politikong nagsasabing ganun. Wasan. Ganon din sa PhilHealth. Hindi naman ginagastos yung pera, 600 billion. Isipin mo yan, Attorney Karen. Inuutang ng gobyerno yung pera. At 8%, ngayon napakataas. 6%. Kano Lintik ka talaga. Yung pinagbubungangan nito, puro laway lang mga kababayan. Puro laway lang po. Puro labas tenga lang, labas ilong yung mga pinagsasabi nito. Maganda yung mga salita, kaya yung maluloko lang nito, yung mga walang kaalaman, bobo, walang edukasyon, kawawa naman, na yung mga ginagamit nilang kababayan natin. Totoo. Mapapaniwala nila sa mga ganyang matatamis na salita, mga kapani-paniwalang salita. 'Di ba? Pero ang katotohanan, inuutang yung pera, yung budget galing ibang bansa. Kaya nga yung ibang bansa na natunugan na Hindi na nagpautang. Yung South Korea ba yun? Hindi yung North Korea. Hindi, madilintikan sila dun. Pinuno ng North Korea. Papasok pa lang siya sa pinto, ratratin na siya. Yung South Korean, binawi yung ipapautang sana. Dahil ang Pilipinas daw, sa pagkakaintindi ko at pagkakaalala, ay rampantly having corruption and systematic looting. Pagnanakaw. Alam niyo po yung mga kaibigan, mga kababayan. Dito, nangyayari lang yung looting na yan. Pag sinabing, there's a looting happened in one area, dito for example, sa Manchester or sa ibang lugar dito sa England. Pag may sinabing nagkaroon ng looting, ibig sabihin yan, non-functional yung government. Yung government. Di ba? Ibig sabihin, walang control yung authority. Kaya nagkaroon ng looting. Pagnanakaw. Pag nag-looting dito, winawasak talaga yung mga shop, mga mamahaling luxury sa shopping areas. Ninanakaw yung loob nun. Hati-hatian ng mga tao. So, nangangahulugan nung sinabi nung South Korean na Prime Minister ba yun, if I am not mistaken?
na there's a rampant corruption and systematic looting or vice versa. Kaya, tama naman yung sinabi nitong hayop na to. Nangungutang yung gobyerno, pero nangungutang para wag niyong nakawin sana. Inuutang na nga, ninakaw niyo pa. Anak ng At putang ina. pinapaniwala niyo yung mga taong ignorante, mga utu-uto, kaya niyong paikutin yung ulo, kaya niyong bilugin yung ulo, bulagin niyo. Kung hindi maniwala sa inyo, tatapalan niyo yung mukha, ang mata, ang ilong, Anak ng putang tenga ina. ng pera para mahawakan niyo sa leeg. Ginagawa niyong ignorante. Pinapanatili niyong walang edukasyon, walang pagkakaintindi, pinag-aralan ng mga Pilipino para gawin niyong kasangkapan pagdating na naman ng eleksyon. Di ba? You want the Filipino to remain ignorant Tama, para Tatay Digong. you can do what you want with the tama country. ka. You want the Filipino, you all corrupt politicians, want the Filipino to remain and still and be ignorant from till kingdom come para pangalagaan nyo hanggang sa kailangan nyo na naman, kasangkapanin nyo, maging kasangkapan nyo, pagdating ng eleksyon. Pagtapos ng eleksyon, wala na, kalimutan na. Kurakutan na. Anak ng putang ina. Binabayad. Tapos ang ginagawa, ini-invest lang nila sa dinideposit lang, ini-interesa ng 2%, 1%, or ini-invest sa equity. And alam mo naman, pag may mga broker dyan, merong nagbo-broker sa investment, medyo may mga ano rin May yun. So, fees, may leakage on may the leakage, fees. may Oo. fees, di ba? It's really very tempting. Kaya nga the other day, sinasuggest ko talaga sa ano namin, focus group discussion. Kasi really work on. Anong dapat dyan? No? Ang dapat dyan, ang ilalagay dyan is a secretary At saka, also isa na pang marunong sa kinakasama ko social ng loob. welfare. Putang Kasi hayop na to. PhilHealth Teka is lang. Putulin muna kita, Saldi, kung hayop ka. Naalala ko, Bicolano rin pala ako. Anak ng putang ina. Bicolano pala ako. At ikinahihiya kitang hayop ka. Demonyo ka. Saan ka mang lupalop naroon ngayon, sana nasa wheelchair ka pa at may catheter nang nakakabit sa lawit na nandyan sa gitna ng legs mo na hindi mo mawari na kung ito'y bulate o stickman na nakakabit na lumalawit-lawit ay tinusukan na ng catheter dahil nanghihina ka na. Sana habang nanghihina ka, huwag kang makonsensya para pahabain pa ng Diyos ang buhay mo. Para hanggang nabubuhay ka ay paghirapan mo, singilin ka, namnamin mo yung pait ng mga pinaggagawa mo. Anak ng putang ina. Diba? Gago! Tanga! Inutil! Galit na si Talaga! Brother Eli tuloy. para itulong sa taong bayan. So, minsan nasabi ko pa nga, dapat yun si Secretary Rex Gatchalian. Kasi siya yung DSWD Secretary, concurrent na para itulong or the Secretary of Health, pero dapat yung tao may puso. Kasi kahit sino ilagay mo dyan, kung walang heart, walang deep na pag-iisip, kasi si Secretary Rex is politician, tapos social welfare. So nakakaintindi ng palisiya. So yun yung nahirapan kayong i-balance talaga. Yes. The deficit and the available funds and then making sure that it's utilized and implemented. There's, ang tawag nga dyan, there's losers, there's winner. Losers siya dahil hindi naman niya ginagamit. 600 billion, ang kailangan niya lang gastusin a year is 100 billion. So yung 500 billion, nakatiwang-wang lang. Ang kailangan mo lang reserve funds is 280 billion. So there's an excess of 228 billion plus 300 billion. So dapat itaas mo yung
benefits. Hindi naman tinataas. Every budget hearing for 2 years, kinakausap namin, ilibre nyo na, itaas nyo na ng todo kasi nasa bylaws nyo na it's either you increase the benefit package na. Nung nakita namin, hindi naman So itong hayop na to, mga kababayan, Gago! Tanga! Inutil! Talangtada! hindi ito politiko. Simulat sa pool, na mentor siya ng tatay niya, na isang kontraktor, no? Naging kontratista din siya. Kung mapanood niyo yung isang parte dyan sa video yan, sa interview niya, hayop talaga yan. Yung tatay niya, pinagbabawalan na ng nanay niya na maging huwag magsigarilyo, ay ang paputang hayop na to, siya pa yung nagbebenta ng sigarilyo sa sarili niyang tatay para pagkakitaan niya. Anak ng putang ina. Ang tatay niya, nung bata pa siya, bata at may mura pa musmus pang hayop na to, natuto ng mangulimbat. Ang kinukulimbat niya, yung pera ng tatay niya. Kapalit ng kalusugan para masira yung kalusugan ng tatay niya. Hindi niya iniisip na binabawalan na ng tatay niya na huwag magsigarilyo kasi siguro may TB na. Pero may pag-iisip na sa demonyo, binebentahan niya ang sarili niyang tatay ng sigarilyo. Anong sang katutak na manggagancho, pati tatay na ginancho, niloko. Diba? Panoorin niyo yung full video niyan, mga kababayan. Hanapin niyo na lang po. Hayop na yan. increase. Inuuhan lang kami. Every budget hearing, oo lang ng oo. Sabi niyang counterpart ko, sabi ni Senator Chis SP, tanggalin na natin yan. Let's put it in a better. So kami sa Congress, linagay namin sa medical assistance. Buti kung nandun sa medical assistance, yung DOH, tinutulong. Yung medical assistance na yun, mga kababayan, nabanggit din yun ni, kung hindi ako nagkakamali, ni Representative o Congressman Tiangco, si Toby Tiangco. At may isa pang kongresista na malaki rin raw yung kickback ng mga hayop na yan doon sa ginagawang kunya-kunyari ang medical assistance. Yung mga bagay kasi yung mga kaibigan, mga kababayan, para maging believable yung isang istorya, gagawin nilang tema ay yung makakaantig damdamin. Halimbawa, ganyan, uy, tulong pinansyal para sa mga kapuspalad, AKAP, etc. etc. And then yung medical assistance para sa mga taong walang kakayahang bumili ng mga medisina. Yun ang gagamitin nilang naratibo para makuha nila yung isipan ng tao, yung damdamin. Pero marami din daw kickback yung mga hayop na yan. Maraming katiwalian na kulimbat yung mga buhaya dyan sa kunya-kunyari ang medical assistance. Siguro may mga nabigyan. Pero majority napunta sa mga bulsa ng mga hayop na yan. Anak ng putang ina. It's still for the health. So makakaabot sa mga tao. Oo, diretso, libre. The best thing that happened in this administration, lahat ng hospital, including St. Luke's sa Quezon City, signed up ng libre. Covered. Sa PhilHealth. Through what program po? Through Anak medical ng putang assistance program. So, may babayaran ka 1 million, 3 million. Sabi namin, sagot na Hindi namin. katanggap-tanggap lang namin yung ginagawa ninyo. Walang, so And sabi this is namin, through DOH. through DOH. So, naging mas effective pa yung DOH sa PhilHealth. Kasi, And let's shift to something lighter. Yung We'll give DOH na yan, you categories dapat and investigan give din yung mga yan pati yung mga medical assistance. Yan dapat ang isunod kung seryoso talaga itong si Makoy Jr. na to. Anak Anak ng putang ina. hayop na yan.
Kung seryoso at hindi siya nagkukunya-kunyari ang anti-corruption at magiging legacy pa daw ng hayop na Anak ng putang ina. yung pagiging mahiya naman kayo. Dapat yung sinabi mo nun, Mr. President, mahiya naman tayo at tumigil na tayo sa pangungulimbat. Ganun. Anak ng putang ina. Your top 3 answers. So, first, what were the top 3 Anyway. projects of Ako Bicol na nakatulong sa mga Bicolano? Well, una na siya ng international airport. Then, tourism. Yung sa akin na nag-layout sa Gago, tourism sinong din. binubula mo? Yung international airport sa Bicol. Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte noon na nagpursiging ayusin, isa katuparan, ipagawa, yung international airport dyan sa Legazpi, kung hindi ako nagkakamali, hindi mangyayari yan. Ilang presidente na yung dumaan, hindi na yan natapos-tapos. Nung si Presidente Duterte yung nakaupo, pinursigi niya talaga. Lugar pa yan ng mga kumakalaban sa kanya, di ba? Si Lene Lugao Robredo na bumabanat sa kanya nun. Ginawa niya pang kabinete pero binabanatan niya sa loob ng pagiging kabinete. Kung hindi yan pinursige ni Pangulong Duterte gawin yung international, ipatapos yung international airport dyan, hindi yan mangyayari. Tapos angkinin mo, credit grabber ka talagang hayop ka. Totoo. Cruise ship na Cruise ship na terminal, ginagawa na namin. Then the hospitals, Pati the yun, global hospitals. pinagawa yun ni Pangulong top Duterte 3 nun. friends in Congress. Ini- Well, Initiative it's ni like Pangulong everyday Duterte. kasama ko si Ayusin yung Speaker. mga puerto. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami Ulitin what's natin good for doon, our mga country. kabayan, kasi- And namin, then the hospitals, the global hospital. Wow. Top 3 friends in Congress. Well, it's like everyday kasama ko si Speaker. Everyday nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Take note, mga babayan. Sino ang best friend mo daw? Tinanong siya. Sino ang best friend mo? Si Speaker, si JJ Suarez, yung akala mo yung laging nakaganon yung pagmumukha ng hayop na yun. At saka si Dong Gonzales, yung traidor na dating membro ng PDP laban na backstabber. Kaya pala, marami ring kontratista din niyang kontratistang naging kongresista. Kaya kunya-kunyari yan, nag-diverse. Sino niloko niyo? So, yun ang tatlong pinangalan ng best friend daw niya. So, anong ibig sabihin? Ano? Sa kinakasangkutan mo ngayon, walang kinalaman yung tatlong yun? Inutil lang at uto-uto lang ang hindi magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang kaisipan na hindi mag-come out na kayong mga kasapakat dyan ay silang mga culprits, silang may mga kagawan ng korupsyon na nangyayari. Plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. And top 3 celebrities. Top 3 the Na Bicolano. Bicolano po. Oo. Of course, si Manoy. That's why naging number 1 kami. Si Manoy. Eddie Garcia. Eddie Garcia is Bicolano pala, okay. Eddie Garcia. Now, si Jericho. Jericho Rosales? Endorser namin, no? Si Nora Sana, kasi si Nora Honor, mo isang icon, celebrity icon. Okay, mga kilalang-kilala pala. Top 3 restaurants. Ano kayang may connection kaya to kay Dilima? Si Queen Saba? Tatanong lang. Sana naman yung mga netizen ay saliksikin yan. Yung may mga malalawak na pag-iisip na netizen na kababayan natin. Mayroon ka na, kaya kasi Bicolano rin yun eh. That you can only find in Bicol. Well, the Colonial Grill, no? Small Talk, then Four Seasons. Okay.
kailangan matry ko po yan. Yeah. Top 3 Bicolano dishes. Well, laing, Bicol Express, no? And tinutungang manok. Yung magata. Yeah. Okay. Top 3 places in Ginataang Bicol gata. that you're most proud Ulol. of. Well, of course, sa akin lugar, sa CBS because it's an accomplishment. The Piña Francia, we're still religious. We always have around 2 to 3 million every year na tourists. And Mayon Volcano, of course, the perfect cone and sali ko sinasabi, the highest, that 7 times higher than Paris, Eiffel Tower, 3 times higher than Burj Al Arab. Even yung ginagawa ngayon na tallest na sa Saudi. Minsan, Riyadh. Mas malaki pa rin Mas mataas pa rin. Mayon Mayon Volcano. Volcano. Top Ba't may kukumpara yung Mayon Volcano sa mga Eiffel Tower at kung ano-ano pang hotel na skyscraper dyan sa ibang bansa? Yung Mayon Volcano, oo nga, magandang tingnan, pero walang laman yun. Anong laman nun? Magma? Bato? May init na lava? Yung mga binanggit mong kinukumpara mo, mga hotel at mga mamahaling may mga laman yun. Puta talaga. Top 3 laws that ako Bicol Anak ng authored or putang ina. co-authored. Well, of course, ang General Appropriations Act. That's the most important bill na Boom. ginagawa. Hindi lang siya ginagawa na Pinagmalaki mo pa. Sana mapanood mo yung sarili mo ngayon, hayop ka. Kung saan ka man naroon. I mean, as congressman, but as a service to the people. No? That's number one. Well, Walang konsensya talagang hayop na to. Siguro, kung mapanood niya rin to, hindi niya rin papanoorin kasi baka manginig-nginig siya. Dahil alam ko, sisiguraduhin namin na hindi ka namin tatantanan. Makita nga lang kita dito, baka isumbong kita sa pulis eh. ako sa disaster sana na Kung pumunta ka mas dito. ma-improve para mas mapabilis. Kung magtago ka na dito. ano. Na I'm sure naman hindi. Tapos meron pa isa, hindi ko lang masyado. So, I focus mainly on the General Appropriations Act. And despite claims that it was a last-minute insertion in the 2025 budget, why do you want people to embrace AKAP? But before you answer that question, we'll have to take a short break. At the forefront, we'll be right Hayop back. na yan. Hanggang walang pinag-iba sa mga nakaraang korupsyon ng Panginoon. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan. Sana nga bukas paggising natin, yung balita, nasa likod na ng rehas yan si Tambaluslos at si Sandico at yung mga alipuris nilang nandiyan dyan nagpapaka kuya-kuya-kuy na lang dyan sa loob ng House of Representatives. Akala nila safe na sila. Ang haba pa ng panahon, mga bata pa ang mga mulat na tao. Kami at yung mga susunod na henerasyon, hindi na makakalimutan yung ginawa karumal-dumal na pangulimbat ninyo sa kaban ng bayan. Hindi to, mag-uukit na to, magmamarka to sa isipan at kasaysayan, istorya ng bansang Pilipinas. Hindi namin to makakalimutan. At habang ako'y nabubuhay at kaya kong mag-vlog, paunti-unti, paminsan-minsan, aatakihin ko kayo. Kaya hindi na rin ako dyan uuwi. Dahil baka ganun nyo ko. Sino ba naman ako? Wag naman po. At saka kung ako may uuwi dyan, hindi ako magpapaalam sa inyo. Anak ng putang ina. Pero sana ikulong ng mga hayop na yan. Ikulong na yan. Mga korakot. Ikulong na yan. Anyway mga kabayan, anong oras na dito? Hanggang dito na lang tayo at sa susunod uling kwentuhan natin,
ay marami pa tayong pagkikwentuhan. Marami pa tayong ilalabas, bubulgar at sasalaksikin at aalungkating mga lumang video, mga lumang statement nila na gagawin nating ebidensya at imamarka natin sa larangan ng pagbablog para hindi na mabura sa kasaysayan. Yan ang gagawin natin. Sa maliit na kaparaanan, makapagbibigay tayo ng impormasyon na pwedeng magamit ng kung sino mang magkaroon ng interes para mabigyan natin ng anong ibibigay natin? Una, ibigay natin yung mga nararapat na kaparusahan dyan sa mga hayop na yan. Bigay natin yung tamang kaparusahan na hindi na dapat yan tularan ng kung sino pa. Diba? So, kung kayo ay mga bago lang po dito sa channel natin at kung tayo man ay ngayon lang nagkita, paki-subscribe na lang po yung ating channel para kayo po ang unang makakita ng ma-notify at i-like nyo na rin po yung video. Kung gusto nyo pong magkomento rin po kayo para maging masaya po ang lahat. Maraming salamat po. Ito po si Syong, ang inyong katinig, at sa susunod po muling pagkikita natin, unang-una, wag po tayong matakot magsalita, maglabas ng ating saloobin. Kasi malay po natin, bukas sa makalawa, hindi na natin magawa yun. Who knows? Diba? So kaya, habang kaya natin gawin, ilabas natin yung mga sama natin ng loob sa mga hayop na kurakot na politiko dyan na hindi na dapat nandyan. Tama nga yung sinabi ni Adan Cayetano yung senator. Dapat mag-snap election, babaan silang lahat dyan. Kasama si BP Sara, bumaba siya. Kasi ako, never mind. I'm not against her, but there was a point na talagang hindi siya nakinig sa tatay niya. Pero hindi ko siya sinisisi. I'm just blaming her. Partly, not totally. Pero isa siya sa mga dahilan kung bakit may mga utu-utong hindi nag-isip na walang paninindigan sa pag-iisip na porke sinabi ni BP Sara, natin si Makoy Jr. ay sumunod din. Diba? Kung nag-isip-isip lang, kung si Isko Moreno na lang yung binoto nila, ay siguro hindi ganitong kanangatnan ng bansa natin. Anak ng putang ina. Totoo. Diba? O sinong magdi-dispute sa sinabi ko? Sige nga. O mag-komento lang kayo dyan kung gusto nyong makipagdebate sa akin. Sasagutin ko lahat ng komento nyo. Kahit sino pa kayong may kayo. Kung mga hindot kayong loyalista, o mga pinklawan, o yung mga kaliwa na teroristang CPP, NPA, NDF na yan, magkomento kayo. O magdebate tayo sa komento kung gusto nyo. Diba? Ikulong yung mga may sala. Yun ang ating habol ngayon. Bale, sa susunod na lang po at tayo'y sa kabilang dako na. Mag-ingat na lang po tayong lahat. Maraming salamat po sa pamanonood. My God, I hate drugs. Drugs and criminality must stop. Kasi galit talaga ako. I am mad. No excuses. Hindi ko masikmura. I'm very sad na may maraming mga police sa gobyerno na involved sa drugs. Itong mga bugok, I'd like to name publicly. There are so many validations. General Marcelo Garbo, he was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Lu, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao,
former Regional Director NCRDO, General Tino, former QCPD Director. Would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na hanapin ninyo ang totoo. And I said, I have this sacred obligation to the Filipino people. Law and order of this country. At huwag kayong sumali niyan, baski police kayo, baski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Huwag ninyong sirain ang bayan. I've been warning everybody, do not destroy my country. Do not destroy the young people of this country. Let me be very, very clear. Campaign against drugs will continue. I have called upon the armed forces of the Philippines, Air Force, Navy, Army to help in the campaign. It's going to be a dirty fight. It's going to be a bloody fight. I am not apologizing for it. Lahat, even the international community, lahat na magdisgrasya, magkakaso, ano ang kaso, under the revised penal code. In the fulfillment of your duties as public authority, mine and mine alone, I assume full legal responsibility for it. Huwag kayong matakot basta sa tama tayo. Just observe the law. Shoot first. Only when you think that your life is in danger, there are laws to be observed before you do it. And that is retribution. Magbayad ka sa kasalanan mo. Ngayon, rape with homicide, nakakalabas. Diyan sa EDSA, harap-harapan, nag-kidnap ng tao, anak ka lang. Para naman siniswerte talaga. Let's say kayo. Inaabuso ninyo ang Pilipinas. And I will not go for it. Huwag ninyong lukuhin ang bayan. Kasi hindi ako papayag. The coming serious problem of the country, terrorism. Communist Party of the Philippines. These are the things I cannot really swallow. There will always be a time for reckoning, and it will come. Stay lang kayo. I hope that we would have a brighter tomorrow, our children safe from being harmed. The criminals have hijacked. They have taken over the public streets and public places. Ang ating mga anak, hindi natin na makapasyal. We have to remove that fear. Let us transfer that fear in the hearts of the criminals. Balang araw, bababa rin ako dito sa posto. Makakalimutan rin ako nito. But let me leave you a message that is very important and would spell the difference between progress and development and maybe a failed country in the end if we do nothing. Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, if we cannot stop corruption, this government, our country, will never develop. Maski ibigay mo sa isang tao yung termino ng presidency for 5 terms. Pagpagulong pa tayo after me, or it worsens after me. At if we cannot